ang nagpapahayag sa katotohanan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pitbull Catholic TV. Magandang araw mga kapatid. Ito naman po tayo ngayon upang ating tatalakayin ang salvation in general. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, at sana naman maintindihan nyo ito at mag-subscribe din kayo sa aking channel. Mga kapatid, ang salvation in general, tinatawag ito na soteriology. What is soteriology? The branch of theology dealing with the study of salvation. The terms comes from Greek. Soterion means salvation. So mga kapatid, ang soteriology is ang soterio or soterion comes from Greek word na katagang Grego na ibig sabihin ay kaligtasan o salvation. Logy means study. Kaya tinatawag ito na soteriology. Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon is regarding sa kaligtasan. Sa pahayag po, mga kapatid, sa banal na aklat, mayroon pong klase ng kaligtasan na ating dapat malaman. Ang tanong, bakit po tayo nangangailangan ng kaligtasan? Bakit? Dahil tayo po ay makasalanan. Ayon po sa Roma 3:23 na lahat ng tao nagkasala talaga. So, nagkailangan po tayo ng kaligtasan. So, anong klaseng kaligtasan ang ating kinakailangan? Mga kapatid, may tatlong klase sa kaligtasan ang dapat nating malaman. Ano po ito? Mga kapatid, ito po ay ang una, preventive salvation. Pangalawa, ang restorative salvation. Pangatlo, ang subjective salvation. Itong tatlo, pag-uusapan po natin mga kapatid para malaman natin kung ano talaga ang uri ng kaligtasan na dapat nating malaman. Mga kapatid, sabi po sa unang Timoteo, sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4, sabi po ng Panginoon, ang isang sabi po ng Biblia sa unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So ibig ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas. So kaya kailangan natin ng kaligtasan dahil ibig yan ng Diyos na tayo ay maligtas. Ang tanong, ano po ba ang klase ng kaligtasan ang meron ang nasa Biblia? At ano po ang dahilan at tayo ay ililigtas ng Diyos? Mga kapatid, ang dahilan po niyan is nagkasala po tayo. Kaya po tayo ililigtas ng Diyos. Yung nagkasala sa atin is yung body and soul natin, yung katawan at kaluluwa. Yan po ang nagkasala sa atin, kaya dapat po yang mabigyan ng kaligtasan, o yan po ang dapat na malinisan ng Diyos. Ayon po sa preventive salvation mga kapatid, ang preventive salvation po mga kapatid, ibig sabihin
yung exempted of sin. So, pinawalang sala. So, ang tanong, may mga pinili ba ang Diyos o hinirang na pinawalang sala niya? Meron po mga kapatid. Ayon po sa Roma 8:33. Babasahin natin mga kapatid. Roma 8:33. Sabi po rito mga kapatid, sino ang makakapagpaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. So may mga tao na pinili at hinirang ng Diyos na pinawalang sala niya. Ang tanong, sino ba ito? Isa na dyan si Birheng Maria. May hinirang ang Diyos na mga tao na pinawalang sala niya. Yan po ang preventive salvation. Pinawalang sala na. Bakit? Dahil yan ay hinira ng Diyos. Ibig sabihin, priniserba na niya sa simula pa lamang. Malinis na. Kaya nga, siya ang ginamit ng Diyos upang magdala sa ating lahat at magdala sa Panginoong Hesukristo sa kanyang sinapupunan para sa kaligtasan pag maisilang na ang bata. Yan po mga kapatid ang preventive salvation. Pangalawa, ang restorative salvation. Ang restorative salvation po mga kapatid, na ibig sabihin ay ang Diyos talaga ang nag-restore. It means nagpanday or nag-refer o gumawa ng paraan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ayon po sa John chapter 3 verse 15 to 16. Babasahin natin mga kapatid. Sabi po rito sa banal na Biblia. John chapter 3 verse 15 to 16. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang Diyos talaga ang gumawa. Sa anong paraan? Binigay niya ang Kanyang anak na si Ginoong Hesukristo, si Panginoong Hesukristo, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang Diyos talaga ang gumawa mga kapatid. Ginawang handog si Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan nating mga sangkatauhan dito sa mundo. Mundong ibabaw na ating ginagalawan, na lahat ng tao ay ginawan talaga ng paraan ng Diyos na mailigtas ang lahat sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Panginoong Hesukristo. Yan po ang restorative salvation mga kapatid. Ang Diyos talaga ang gumawa. Ayon po dito sa pangatlo mga kapatid, ang subjective salvation. Ang subjective salvation mga kapatid is ang kaligtasan na ginawa ni Jesus, na tapos na niyang ginawa. Yan po ang Kanyang pag-alay ng Kanyang dugo para malinisan ang ating mga kasalanan. Sabi po dito sa Hebrew chapter 10 verse 10. Babasahin natin mga kapatid. Hebrew chapter 10 verse 10. Sabi po rito, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanang paghandog ng Kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Ang Kanyang sarili, ang sarili ni Hesukristo ay hinandog niya para
sa ating lahat at yun ay sapat na. Kailan ba ginawa? Isang beses lang. Ayon naman dito sa unang Pedro 1 versikulo 18-19. Sabi po rito, alam ninyo kung ano ang ipinintubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. So niligtas tayo sa dugo ni Yesu Kristo. Yan po mga kapatid. Ang kaligtasan na ginawa na tapos na, yan po ang paghahandog ni Jesus sa kanyang sarili, ni Panginoong Yesu Kristo. Yan po ay nalinisan tayo. Ang tanong, ibig sabihin ba na nalinisan tayo, hindi na tayo magkakasala ulit? Magkakasala pa rin. Bakit? Dahil sa mundong ibabaw na ito is marami mga temptation. So, maraming mga pagsubok na makapagbigay kalayuan natin sa Panginoon. Kaya, hindi ibig sabihin na nilinisan ka na is malinis ka na ni Jesus, kundi ang ibig sabihin niya na nilinisan ka na is ipagpatuloy mo lang. Dahil sabi po ni Apostol Pablo, ang ating pagsunod kay Kristo ay parang maraton. Ano ibig sabihin ng maraton? Parang ano yan, yung contest ng run contest. Babasahin po natin sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang sa 8. Basahin po natin mga kapatid. Ayon po rito mga kapatid. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw na iyon. Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. So, klaro po na yung pagtakbo natin, katulad po ng takbo na walang katapusan, ang ating pananampalataya sa Diyos. Kahit hindi tayo winner mga kapatid, kahit hindi tayo first, ang importante na karating tayo sa finishing line. Winner ka pa rin, kahit hindi ka first. Pero narating mo yan, posible, bigyan ka ng timpala ng Diyos na korona. Yan po ang sinaad. Kaya yung pagtubos kay Hesus Kristo sa atin, na nilinis tayo, ipagpatuloy natin yan. Yan po ang encourage na kailangan ang tao is maghanap talaga sa kanyang kaligtasan. At kailangan talaga ang tao na mag-aral sa katotohanan para malaman niya kung anong klaseng kaligtasan ang inahanda ng Diyos para sa atin. So, kung ikaw ay nabilong sa preventive salvation, is napakaganda po mga kapatid. Bakit? Dahil you are exempted of sin. Pinawalang sala ka ng Diyos. Pero yan mga kapatid, mangyari lang yan sa taong mabubuti. Yan po. At saka dito naman sa restorative, napakaganda naman.
Kasi ang Diyos talaga ang gumawa at nagplano para sa kaligtasan ng tao, at yan po ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para iligtas tayo. Ililigtas niya tayo. Pangatlo, ang subjective salvation. Ang kaligtasan na ginawa ni Jesucristo, ni Panginoong Jesucristo, para sa lahat ng isang katauhan sa isang beses lamang. At nalinisan tayo, ang paglilinis na yan ay dapat nating ipatuloy hanggang sa katapusan ng mundo. Yan po mga kapatid, ang ipapahayag ko lamang sa ngayon. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. God bless you all. Amen.